Isang maaliwalas na umaga sa labas ng Yuanlin Yard. Sa loob nito ay gumagawa ng gamot si Liang para sa sugatan na si Jiang Kaiyo. Tumawa ito at sinabing napakatibay ni Jiang Kaiyo dahil nakalipas ang ilang taon ay buhay pa ang taong ito. Sumagot si Jiang Kaiyo na huwag nitong sayangin ang kanyang oras sabay tinanong kung nasaan ang anak niyang si Jiang Zi. Sumagot si Liang na si Jiang Zi ay hindi gaanong nalasan dahil nagamot agad siya ng peach blossom wine. Kaya ayos na siya ngayon, ang alalahanin mo ay ang iyong sarili. Mungkahi pa ni Liang na ang katawan ni Jiang Kaiyo ay naglalaman ng crow poison kaya imposible na dito ang gumaling pa. At ang magagawa na lang niya rito ay ang pigilan ito pansamantala. Sinabi ni Jiang Kaiyo na sa nakalipas na taon para sa Jiang family ay handa niyang ailay ang kanyang buhay. Nagbabala si Liang na ang katawan nito ay may halong crow poison, ang katawan nito ay hindi tinatablan ng gamot, kaya makakaramdam ito ng sakit. Pagkasabi pa lang ay agad inilagay ni Liang ang puting pil sa dibdib ni Jiang Kaiyo na naglalaman ng crow poison at sa sobrang sakit napasigaw ito ng napakalakas. Sa sobrang lakas ng sigaw ni Jiang Kaiyo pati mga ibon ay nabulabog. Sa isang kulungan ay may taong sumisigaw. Ang taong sumisigaw ay si Jiang Qinghe habang kausap si Jiang Liang. Nagsalita ang baliw na si Jiang Qinghe na siya ang master ng Jiang family kaya bakit siya itinuturing na ganon. Sumagot si Jiang Liang na manahimik kang matanda ka, paano mo ako nagawang atakihin habang nakatalikod? Sabay sabing manahimik ka dyan sa kulungan habang buhay. Sinabi ng babae kay Jiang Zi na tuluyan na itong gumaling pero ang kanilang young master at pumunta kung saan. Sumagot si Jiang Zi na gaya pa rin ito ng dati na pag may iniisip ay pumupunta kung saan. Sinabi nito sa babae na wag ito mag-alala sapagkat hindi sila nito kailangan ngayon. Sa isang banda sa isang malawak na lawa ay may biglang naghagis ng bato sa tubig. Ito pala ay ang ating bida na nag-iisa at nag-iisip ng malalim. Nagsalita ang kanyang uncle Jiang Yu na ang Jiang family ay nasa pansamantalang kaayusan ngayon. Kaya bakit ito nagmumumok dito imbis na magsaya kasama sila? Sumagot si Jiang Ting na anong mukhang ihaharap niya kay Jiang Zi. Tumawa ang kanyang uncle Jiang Yu at nagmungkahing nahuli niya si Jiang Qinghe at naibalik sa kanila si Jiang Kaiyo kaya malamang may mukhang ihaharap ito kay Jiang Zi. Sumagot ang ating bida na iyon ang naging kabayaran ng mga buhay ng mga tao sa Jiang family. Sinabi ng ating bida na ang tanging paraan para mailigtas niya ang mga tao mula sa Jiang family ay ang tanggapin ang alok ng Panlong Mansion. Sabi pa ng ating bida na napakahina niya, sabay nagtanong kung nararapat ba siya sa tiwala nila. Hindi na lang nakapagsalita ang kanyang uncle Jiang Yu. Salaysay pa ni Jiang Ting na ibabalik niya sa kaayusan ng Jiang family pero hindi niya kayang protektahan ang mga tao rito. Tiningnan ni Jiang Ting ang kanya sarili sa tubig sabay sabing hindi siya karapat-dapat maging young master ng Jiang family. Maya-maya biglang may naghagis ng bato sa tubig sabay na talsikan ng tubig ang mukha ng ating bida. Ito pala ay si Liu Munan na kangiting sinabi na sa wakas nakita niya na rin ang ating bida. Sinabi ng ating bida na bakit ito naririto. Nagsalita si Liu Munan na hindi pa kumakain si Jiang Ting kaya nagdala siya rito ng makakain. Biglang nagpalabas ng lighting sword ang ating bida sabay itinutok sa leeg ni Liu Munan. Sinabi ng ating bida na si Liu Munan ay ipinadala ng Panlong Mansion para pagsilbihan siya. Nagtanong ang ating bida kung may iba pa bang intensyon ang Panlong Mansion. Sinabi ni Jiang Ting kay Liu Munan na iniligtas nito ang kanyang Jiang family kahapon kaya wala siyang dahilan para kalabanin ito. Sabay inutusan ng ating bida si Liu Munan na umalis na ito. Sinasabing muli ni Liu Munan sa ating bida na maaari siya nitong patayin, wala siyang sasabihing salita. Sinabi pa nito na hanggang sa umayos na ang mood ng ating bida ay mananatili siya sa tabi nito. Pagkatapos bigla yumupo ang dalaga sa tabi ng ating bida. Natulala na lang ang ating bida sa ginawa ni Liu Munan. Namula ang dalawa at nagkahiyaan. Binuksan ng dalaga ang dala nitong may lamang makakain habang sinasabi na mula nang nagkasama sila sa Ice Forest ay hindi na nawala si Jiang Ting sa kanyang isipan na magkikita silang muli. Sinabi pa nito na ayaw niyang sabihin ang mga mahihirap na kanyang naranasan sa Panlong Mansion. Sinabi pa ng dalaga na hindi niya alam kung ano ang Panlong Mansion. At sinabi na ang tangi niyang hiling ay huwag saktan ang ating bida ng mga ito. Kumuha ng tinapay ang dalaga sabay isinubo sa ating bida, sana all na lang Jiang Ting sinusubuan hihihi.
Ayon pa dito na ngayong alam na ng ating bida ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi siya umaasa na pagkakatiwalaan siya ng ating bida at ang tangi lang nitong hiling ay ang manatili sa tabi nito. Sabi ng namumulang dalaga na sana ay matulungan niya ang ating bida kahit na hindi mahalagang bagay ang gagawin. Dahil sa kailaliman ng kanyang puso ay ang ating bida lang ang nag-iisang tagapagligtas na magliligtas sa mga tao. Umiling ang ating bida at sinabing hindi siya iyon. Nasugatan sila at ang iba ay namatay. Nabigo siyang protektahan sila, kasalanan niya ang lahat. Dugtong pa ni Jiang Ting na hindi siya malakas kaya hindi siya ganoon tulad ng iniisip ni Liu Munan. Lumapit ang dalaga sabay hinawakan sa noo ang ating bida at sinabing wag laging nakasimangot at huwag pahirapan ang sarili. Ayon sa dalaga na alam niya na sinusubukan lang ng ating bida na gawin ang kanyang makakaya. At napakabuti nito dahil tinanggap nito ang imbitasyon ng Panlong Mansion para sa nakararami. Natauhan si Jiang Ting sa sinabi ng dalaga at napagtanto na hindi siya nag-iisa sapagkat nakasuporta sa kanya ang kanyang mga kaibigan at kapamilya. Ngumiti si Liu Munan sabay iniabot ang kanyang kamay at inakit na ang ating para umuwi sa kanyang mga kasama. Sumama na ang ating bida at tuluyan na silang umuwi. Habang naglalakad pa uwi si Jiang Ting at Liu Munan ay may patagang sumusubaybay sa mga kilos ng dalawa. Ang sumusubaybay pala sa kanila ay ang manager mula sa Panlong Mansion kasama ang mga lalaking nakatalukbong. Nagtanong ang manager sa kausap nitong si Yao Yuan na kung bakit nito ipinapakita sa kanya ang bagay na ito. Nagbigay galang si Yao Yuan sa manager at nag-report na si Liu Munan ay sinabi ang lahat kay Jiang Ting. At ang babaeng ito ay hindi na magagamit ng Panlong Mansion. Sinabi pa nito na ang babaeng iyon walang ginagawang maayos at ang bagay na iyon ay responsibilidad na ng Yao family kaya hayaan na sana ng manager na siya na ang umasikaso sa babaeng iyon. Tinanong ng manager si Zhang Tianlong kung ano sa tingin nito ang bagay na ito. Sumagot ang isang nakatalukbong na si Zhang Tianlong na natatakot siya na ginagawa ni Yao Yuan ang bagay na ito para sa kanyang personal na layunin. Hindi naman nagustuhan ni Yao Yuan ang sinabi ni Zhang Tianlong. Sinabi ni Zhang Tianlong na nagkamali ang kanyang ama ngunit ang katapatan ng Zhang family ay hindi kailanman nagbago. Sumagot ang manager ng mabuti at kayong dalawa ay parihong tapat, kaya ipapadala ko kong dalawa para samahan si Jiang Ting dito sa Panlong Mansion. Agad namang sumangayon ang dalawa. Habang pinapanood ng manager ang dalawa habang nagtatawanan ay nagsalita ito na tumawa lang si Jiang Ting dahil ito ay simula pa lang. Nang makarating na ang dalawa sa labas ng conference room ng Jiang family. Tumigil si Liu Munan at sinabing taga Panlong Mansion siya kaya mag-aantay na lang siya sa labas dahil baka makagulo pa siya sa usapan ng pamilya. Pahabol pa ng dalaga na ang ating bida ang pinakamagaling kaya lumakad na ito. Nagpasalamat si Jiang Ting sa sinabi ni Liu Munan. Nang makapasok na ang ating bida sa loob agad niyang binati ang kayang Uncle Jiang Kaiyu at sinabing nakabalik na siya. Napalingon ang baliw na si Jiang Qinghe sa pagdating ni Jiang Ting. Nagsalita si Jiang Zi at sinabi sa ating bida na lumapit ito. Nang mungkahi si Jiang Kaiyu na ngayong naririto na ang Young Master ay oras na para pag-usapan ang bagay na ito. Nagsalita si Jiang Qinghe sa ating bida na ayon dito ang katapatan nito at kabutihan ay panandalian lamang dahil sa huli susunod pa rin ito sa Panlong Mansion gaya niya. Ayon pa kay Jiang Qinghe na hindi niya nauunawaan kung bakit nakikipaglaro ang ating bida sa Panlong Mansion. Kaya bakit raw nararapat ito para husgahan siya. Nagsalita ang ating bida na lahat ng taga Jiang family ay maaaring magtanong kung ano ang kanyang ginawa. Maliban kay Jiang Qinghe, sabay sipa sa ulo ng baliw na ito. Sabi ni Jiang Ting na dahil dito ay muntik ng mawasak ang Jiang family. Sumagot ang nakasubsob na si Jiang Qinghe nang wag masyadong marahas ang ating bida sapagkat maliit lang na pagkakamali ang kanyang nagawa. Mungkahi pa nito na kahit ang ama ng ating bida ay natatakot sa kanya. Sabay tawa at sabing tama, hindi mo nga nalalaman ang lahat. Tumawa pa ito ng napakalakas at inamin na pinagplanuhan nila na patayin ang ama ng ating bida at nagtagumpay sila. Sobrang nagulat ang ating bida sa kanyang nalaman, galit na galit nitong hinayla ang baliw na si Jiang Qinghe at sinabing kung ano ang mga pinagsasabi. Nagsalita muli ang baliw na Jiang Qinghe ayon dito na humingi siya ng tulong sa Panlong Mansion at hitati ang Jiang family at ang naging bunga ay pagkamatay ng magkabilang partido. Pagmamalaki pa nito na kapag naiisip niya ang bagay na iyon at masaya siya dahil natalo niya si Jiang Kaifeng.
Biglang nagsalita si Jiang Kaiyo at sinabing masyado ng madaming sinasabi si Jiang Qinghe tungkol sa sarili nito. Inamin ni Jiang Kaiyo na namatay ang ama ng ating bida sa sarili nitong kagustuhan. Nagulat muli ang ating bida at napatanong na namatay ang kanyang ama ng voluntaryo. Kumawala si Jiang Qinghe at sinabi kay Jiang Kaiyo na huwag nitong sabihin iyon dahil si Jiang Kaifeng ay nasa tugatog niya noon kaya paano nitong nagawang hanapin ang kanyang kamatayan. Sumagot si Jiang Kaiyo na ang mga taong may makikitid na utak gaya mo ay hindi mauunawaan ang lakas ni Jiang Kaifeng at katangian nito. Kwento nito na sa mata ng nakararami si Jiang Kaifeng ay parihong napakalakas at may military skills. Pinamunuan nito ang Jiang family ng may pagpapala. Ang Panlong Mansion ay masyadong nahumaling sa pinakamalakas na kapangyarihan. Pinalaganap ang kanilang lakas at kumalat ito hanggang sa malalaking pamilya. Ayon kay Jiang Kaiyo na para makawala sa kulungang ito kinailangan nilang magplano sa mahabang panahon. Hanggang sa isilang si Jiang Ting ay nagkaroon sila ng liwanag ng pag-asa. Kaya si Jiang Kaifeng ay voluntaryong tinanggap ang imbitasyon ng Panlong Mansion. Kahit na masisira ang reputasyon nito para lang maibalik sa Jiang family ang Brahma Dragon Fist. Ang una ay napinsala ang blood vein ni Kaifeng, bago pa ito mamatay sinabi nito na aralin ni Jiang Ting ang Brahma Dragon Fist. Kwento pa ni Jiang Kaiyo na maraming tao ang kasangkot sa pangyayaring iyon. Ang buhay ni Jiang Kaifeng ay nasawi sa kamay ng kung sino. Sa pangyayaring iyon hindi na pinunterya ng Panlong Mansion ang kanilang Jiang family. Paliwanag pa ni Jiang Kaiyo na ang kanyang katawan ay nalasan ng crow poison at nanatili siya sa bilangguan. Para balang araw ang ating bida ang mamuno sa kanilang Jiang family. Ayon pa dito na ang kanilang plano ay nagtagumpay dahil sa pagtataksil ni Jiang Qinghe, habang ang dalawa ay tahimik na nakikinig. Humingi ng tawad si Jiang Kaiyo sa ating bida sapagkat ayon dito ay wala na itong pagpipilian pa at nagdusa ito ng ilang taon. Sabi pa nito na hindi siya umaasa na mapatawad pa siya ng ating bida. Pero nakuha ng ating bida ang atin sayon ng Panlong Mansion. Dagdag pa nito na ang ating bida ang kanilang young master kaya ayaw niyang sapitin din ng ating bida ang sinapit ng kanyang ama. Kaya habang gusto ng ating bida na protektahan ang Jiang family ay ang posisyon ng pagiging pinuno ay laging nakahanda para sa kanya. Natulala ang ating bida at napakumkam ng kamao. Humingi ng tawad ang ating bida sa kanyang uncle Jiang Kaiyo sapagkat atras muna siya sa pagiging young master sa ngayon. Bakas sa mukha ng lahat ang pagkagulat sa sinabi ni Jiang Ting. Ayon sa ating bida na hindi niya mapapantayan ang mga nagawa ng kanyang ama para maglingkod sa Jiang family. Kaya hindi siya karapat-dapat na maging young master. Nagpapasalamat ang ating bida ngunit ang kanyang pagkamuhi sa pagkamatay ng kanyang ama at mananatili. Paliwanag ng ating bida na tinanggap niya ang imbitasyon ng Panlong Mansion para sa kanyang personal na dahilan at wala itong kaugnayan sa kanilang pamilya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap pero ipinangangako niya na hindi siya mamamatay. Pahabol ng ating bida na kapag lumakas siya balang araw ay babalik siya para pamunuan ang pamilyang ito. Walang nagawa si Jiang Kaiyo kundi tumingin sa papaalis nating bida. Sa loob ng kagubatan sa Fire Ice Forest ay may mga halimaw na tumatakbo dahil sa apoy, ito pala ay ang ating bida na pumapatay ng daang-daang halimaw ng walang awa. Sinabi ng ating bida sa kanyang uncle Jiang Yu na pumatay na siya ng daang-daang halimaw na nasa 8 stages pero hindi pera niya makontrol ang kanyang blood vein ayon sa kanyang kagustuhan. At ang kanyang blood vein ay hindi man lang umunlad, napatanong na lang sa kanyang isip si Jiang Yu na kung mali ang kanyang paraan ng pagtuturo. Sinabi ni Jiang Yu na ayon sa kanyang natatandaan maroon siyang 6th stage blood vein kaya hindi niya maramdaman ang mga nasa mababang stage ng blood vein. Sinabi ng ating bida na si Zhang Fengyi at mas mababang blood vein kaysa kanya kaya bakit mas mukha itong mas malakas? Paano nito nakokontrol ang kanyang blood vein? Habang ang ating bida ay abala sa pagtingin sa kanyang espada at may isang nilalang na nasa taas ng puno ang nagsalita at binati ang ating bida. Sinabi pa nito na ang Golden Squamous Sword ay kinilala ito bilang kanyang master. Humanda ang ating bida at tinanong kung sino ito at lumabas sa kanyang pinagtitiguan. Agad ibinato ng ating bida ang kanyang espada sa direksyon ng nagsalita. Natuwa naman ang nagsalita sa reaction speed ng ating bida at ito pala ay si Lei ang na shadow sect leader. At sinalag ang espada ng ating bida.
Nagulat ang ating bida dahil di niya inaasahan kung sino ang kanya nakita. Nagsalita ang Shadow Sect Leader na mula ngayon siya na ang magiging guro ni Jiang Ting. Ilang sandali ay may mga lilang dahon pumulibot sa ating bida. Ilang sandali ang mga lilang dahon naging kandina at gumapos sa ating bida. Kinabahan dahil sa kanyang napansin na mga bilog na bagay na nakasabit sa kanya, ito ay ang Demon Seduction Pot na umaakit ng mga halimaw. Sinabi ni Liang na Shadow Sect Leader na ang hindi nakawala ang ating bida sa kalagayan nito ay dito na ito mamamatay. Maya-maya lang ay marami ng halimaw ang nagsisilapit patungo sa ating bida. Nagsalita ang Sect Leader na umaasa ito na magagawa siyang master prisa ng ating bida. Sa nakaraan habang nakalabas na si Jiang Ting sa conference room ng Jiang family, humabol si Liu Munan at nagtanong kung saan ito pupunta at intayin siya nito. Habang papalayo si Jiang Ting, si Liang naman ay nakatayo lang habang nakatingin, sabay nagtanong ito na kung tuluyan nang aalis ang ating bida. Sumagot si Jiang Kaiyo na tama ang himala nito. Dahil hindi ni Jiang Ting pinili ang iniaalok nila sa kanya na maging leader ng Jiang family. Nagsalita si Liang na kapag umalis ang ating bida at kung wala itong protection mula sa Jiang family ay walang sino man ang magnanais na tulungan siya. Tanong ni Liang na sino naman ang tutulong sa taong target ngayon ng Panlong Mansion. Tumawa at sumagot si Jiang Kaiyo na wala pang nakikitang disipulo si Liang sa mahabang panahon. Kaya natatakot siya na baka Jiang Ting ang napipili nitong maging disipulo. Sabi pa nito na sa lahat ng major family ay wala nang mas hihigit pa sa kanya para maging disipulo. Sabi ni Liang na napakatuso ni Jiang Kaiyo kaya wag ito magsisisi kapag naging disipulo niya si Jiang Ting. Sumagot naman si Jiang Kaiyo na hindi siya magsisisi basta magiging mabuti lang ito sa ating bida at masigurado nito na magiging ligtas si Jiang Ting ay ang mga bagay ay magiging ayos lamang. Sumagot si Liang na anong mga walang kwentang bagay ang pinagsasabi nito. Sinabi pa nito na napakabait niya sa kanyang mga disipulo kasabay ng pagpalat anyo bilang ang Shadow Sect Leader. Balik tayo sa ating bida. Habang nakagapos sa mga kadena ay nagulat ito sa mga halimaw na lumapit sa kanya. Dahil ang nang ito ay ang mga star-rate demonic beast. Sinabi ni Jiang Yu na ang lakas ng mga halimaw na ito ay malapit lang sa isang martial cultivators at nasa chi refining stage. Maliban doon ang mga ito ay napakarami. Sinabi pa nito na napaka ng puso ng Sect Leader. Sinabi ng Sect Leader sa ating bida na ang tanging gagawin nito ay ang makaalis dito ng buhay at alam naman daw nito kung ano ang gamit ng Demon Seduction Pot, kaya kapag nagtagal ito sa ganyang kalagayan ay alam na nito ang mangyayari sa kanya. Maliban dun kapag ginamit nito ang kanyang blood vein ng madali, ang kasalanan na nito kung ano ang kanyang sasapitan. Lumapit ang mga Demon Wolf kay Jiang Ting habang umaanggal. Dali-daling sinakmal ng mga ito ang ating bida at matagumpay naman naka-atres si Jiang Ting at nagpatalon-talon ito palayo. Sa kanyang likuran ay may mga pumagaspas na pakpak, agad namang lumingon si Jiang Ting. Paglingon niya ay bumungad sa ating bida ang lumilipad na mga halimaw. At agad siyang inatake ng mga ito ng kanilang matutulis na balahibo. Naisip ng ating bida habang tumatakbo na maswerte siya dahil mga 9-star monster lang ang mga ito at kayang-kaya niyang talunin ang mga ito basta makaalis siya sa mga kaden ang nakagapos sa kanya. Sinabi ng Sect Leader na hindi niya hahayaan na tatakbo na lang ang ating bida kaya inatake siya nito ng kanyang lilang kapangyarihan. Tinamaan si Jiang Ting sa kanyang isang hita kaya napahinto siya at tinamaan ng matutulis na balahibo ng mga lumilipad na halimaw. Nagsalita ang ating bida sa Sect Leader na napaka-walang puso nito. Sumagot ang kanyang master na mas malalakas pa ang mga taga-Panlong Mansion sa mga halimaw na ito. Kaya pupunta pa ba ito, tanong ng kanyang master, sabay sabi na kausapin muna ang ating bida ay ang mga halimaw na umaatake sa kanya. Agad hamarang kay Jiang Ting ang napakalaking halimaw na uso. Akma siya nitong aatakihin ng matutulis nitong kuko. Sinabayan naman ito ng ating bida at pinalabas ang kanyang flame serpent. Agad siyang inatake ng malaking uso kaya napatilapon si Jiang Ting sa malayo. Habang tumitilapon ay naisip ng ating bida na pinipigilan ng kadina na lumabas ang kanyang blood vein. Sa lakas ng atake na tinamo ni Jiang Ting ay tumilapon ito sa kakahuyan ng napakalayo sabay tumama sa malaking puno. Lumapit ang Sect Leader na kanyang master sabay tinanong kung hanggang kailan ito magpapanggap. Sinabi pa nito na napalabas ng ating bida ang kanyang 7th stage blood vein sa murang edad kaya nakakainggit ito.
pero mayroon itong demon seduction pot sa kanyang katawan. Sinabi pa nito sa ating bida na ano ang nagbago sa pag-alis niya sa Jiang family. Sa sitwasyon nito ay wala namang nagbago, mahina pa rin ito. Kaya pinapili ng kanyang master si Jiang Ting na kontrolin nito ang kanyang blood vein para matanggal ang kadena sa katawan nito at patunayan ang kanyang sarili o hayaang mawala ang kanyang blood vein at tulugyang iwanan ang lahat. Tumayo ang ating bida habang nag-aalala ang kanyang Uncle Jiang at sinabi nito na napakahina nito na kahit siya ay di nagtitiwala sa kanya. Sabay nagtanong ang ating bida na ang mahalaga lang daw ba ay ang kanyang blood vein. Itinuring ng ating bida na si Zhang Fengyi ang halimaw na lumilipad at ang manager ang halimaw na uso. Sabay nagpalabas si Jiang Ting ng malakas niyang oras sa katawan. Nagulat ang kanyang master at ang kanyang Uncle Jiang Kaiyo dahil tuluyan nang nakawala sa kadena ang ating bida. Pinulot ni Jiang Ting ang Kaden ang may nakakabit na demon seduction pot sabay ginawang sandata. Sumugod ang isang halimaw sa ating bida sabay human heal ng napakalakas sabay sakmal kay Jiang Ting. Tumalon ng mataas ang ating bida sabay isinabot ang kadena sa bibig ng halimaw tapos bumagsak sa likod ng halimay at sinakyan ito. Agad nagsisugod ang mga halimaw sa ating bida habang nakasakay sa isang halimaw, agad pinatakbo ng ating bida ang sinasakyan niyang halimaw patungo sa malaking halimaw na uso. Naisip ng sect leader na nais gamitin ng ating bida ang demon seduction pot para magpatayan ang mga halimaw na ito. Nang malapit ng magsalubungan ng mga halimaw ay sinabi ng ating bida na kailangan niyang talunin ang pinakamalakas na kalaban. Napagtanto ng sect leader na ang blood vein ni Jiang Ting na nawala ay biglang bumalik. Napagtanto pa nito na hindi intensyon ng ating bida na paglaban-labanin ang mga halimaw kundi patayin silang lahat. Ilang sandali lang nagkaroon ng mga slash na dugo sa mga halimaw at human heal ang mga ito sa sakit. Sabay nagroon ng napakalakas na pagsabog sa kagubatan, matagumpay na natalo ni Jiang Ting ang mga halimaw na kanyang kinalaban. Napasabi na lang ang kanyang master na matapos mawala ng blood vein ng ating bida ay bumalik ito ng mas malakas pa at napatanong ito kung iyon ba daw ay apoy na ahas. Lumapit ang kanyang master at sinabing maliit na halimaw ang ating bida. Sumagot ang ating bida na kung karapat dapat itong turuan siya ay turuan siya nito ng totoong mga skills at wag nang magsalita pa ng mga walang kwentang bagay. Pumayag ang kanyang master pero sinabi sa ating bida na tigilan ang kaiabangan nito sapagkat sa kanya nakaton ang mata ng Panlong Mansion at maraming pang mga combat na pagsasanay ang naghihintay sa ating bida. Sabay sabing ang kalaban ng ating bida ay nandito sa kagubatan. Inutos ng kanyang master na ang envoy ng Panlong Mansion ay narito at kailangan nitong labanan ang mga ito. Agad namang nagtungo ang mga ito sa mga kalaban. Sa isang banda ng kagubatan si Liu Munan ay kasalukuyang hinahanap ang ating bida subalit hindi niya matagpuan. Sumisigaw ito habang tinatanong kung nasaan ang ating bida. Sa likod ni Liu Munan ay may nagsalita mula sa itim na portal na napaka-cute ng boses si Liu Munan habang tinatawag ang pangalan ni Jiang Ting. Agad kumapit kay Liu Munan ang itim na nilalang. Nakilala naman ito ni Liu Munan at tinawag itong Young Master. Tinanong siya ng itim ng nilalang kung nasaan si Jiang Ting.